Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si LJ. Sabi nila ang pinakamahirap daw na uri ng pag-ibig ay yung pag-ibig na kailangang itago sa dilim. Yung tuwing lalabas kayo, kailangang magkaibigan lang kayo. Yung tuwing may okasyon, hindi mo siya maipakilala bilang mahal mo. Ngayong gabi, bubuksan natin ang kwento ni Bea at Sam. 3 taon na silang nagtatago. 3 taon na rin nagtsatsaga si Sam sa anino ng pamilya ni Bea. Pero hanggang kailan sapat ang pag-ibig kung ang partner mo mismo ang nagsisimulang bumitaw para sa daling ibinibigay ng mundong diretsyo? Handa na ba kayong masaktan? Ito ang anino ng pagpapanggap. Bea, anak, napansin mo ba si Kaptarina sa simbahan? Anak siya ng kumpare ng papa mo. Napakagalang na bata at balita ko, magiging engineer na rin siya. Ininditahan ko siya rito sa linggo para mag-lunch. Ma, busy pa ako sa review. Alam mo naman. Review? O baka naman lagi nakabuntad sa'yo yung kaibigan mo si Sam. Alam mo, Bea, wala namang masama sa pakipagkaibigan. Pero sa edad mo yan, dapat ay nag-iisip ka na seryoso relasyon sa lalaki. Hindi habang buhay ay bata, ha? Tahimik lang si Bea. Hindi niya magawang sabihin ng kaibigang tinutukoy ng nanay niya ay ang babaeng gabi-gabi niyang kayakap sa tawag. Ang babaeng nagpapasaya sa kanya ng loob ng 3 taon. Pero imbis na lumaban, naging oo ang sagot ni Bea. Babe, buti nakapuslit ka. Happy 3rd anniversary. May munting regalo ko sa'yo. Oh, necklace na may initials natin. Sana isuot mo. Salamat, Sam. Pero hindi ko muna maisusuot to sa bahay. Alam mo naman si Mama. Papaghanap ng kwento. 3 taon na tayo, Bea. Hanggang kailan tayo magtatago sa baka? Hanggang kailan ako magiging kaibigan lang sa harap ng parents mo? Pagod na akong maging lihim, babe. Intindihin mo naman ako, Sam. Hindi madali ang sitwasyon ko. At saka, may kailangan akong sabihin sa'yo. Darating si Gab sa bahay sa linggo. Pinipilit ako ni Mama na makipag-date sa kanya. At papayag ka? Sasabihin mo bang may girlfriend ka na? Paano ko sasabihin? Gusto mo bang palayasin ako? Isang date lang naman yun, Sam. Pagpipigkin ko lang si Mama para tumahimik siya. Para magtiwala ka naman sa akin. Nagtiwala si Sam. Kasi mahal niya eh. Kasi ang sabi ni Bea, isang date lang. Pero ang isang date, naging 2, naging 3. Hanggang sa ang mga tawag ni Sam sa gabi, hindi na sinasagot ni Bea dahil kasama niya si Cab at ang pamilya niya. Bea, nasan ka na? Sabi mo 7 o'clock PM, mag-uusap tayo. Kanina pa ako naghihintay. Pasensya na, Sam. Kasama ko kasi sila Mama at Gab sa labas. Hindi ako makasagot. Baka makita nila. Mag-focus ka na lang muna sa ginagawa mo. Ramdam niyo ba yon? Yung unti-unting paglipat ng priority habang si Sam ay naghihintay sa dilim. Si Bea ay unti-unti nang nasanay sa liwanag na kasama si Gab. Hindi dahil mahal niya si Gab, kundi dahil mas madaling mabuhay ng hindi nagtatago. Mas madaling maging normal sa mata ng magulang kahit ang kapalit ay ang pagdurog sa puso ng taong tunay na nagmamahal sa'yo. Dito nagtatapos ang part 1. Si Sam, pilit na inintindi ang sitwasyon ni Bea. Pero hanggang kailan sapat ang pag-uunawa kung ang partner mo ay hindi nila napapanggap kundi unti-unti na nag-e-enjoy sa piling ng iba? Sa susunod na episode, makakatanggap si Sam ng isang litrato na nagpabago sa lahat. Isang litrato na kinuha sa loob ng bahay ni Bea, kung saan mukhang masayang pamilya na sila ni Gab. Magaganap na ba ang huling komprontasyon? Muli ako si Ate OJ. Huwag mong hayaang maging temporary fix ka lang sa buhay ng taong hindi pa handang maging totoo. Abangan ang part 2.